Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito sa Pajero 4M40 natin na GDM version. Ayan, maglalagay tayo ng, mag-unbox muna tayo ng parcel, voltmeter dito sa Pajero natin. Ayan, Puso brand po yan, made in Taiwan, original Puso. Kung alam niyo yung, kung may motor kayo, ito po yung nilalagay sa motor, pero pwede rin po ito sa kahit anong sasakyan, mapamotor man yan, or 4 wheels, basta 12 volts. Pang 12 volts po ito. Kasi meron din po yung 24 volts. Yan, napaka-importante po ito mga ka-DIY na maglagay tayo ng voltmeter para na sa ganun, mamonitor natin yung health ng battery natin sa loob ng cabin natin. Okay? Kahit hindi na tayo gumamit ng battery tester. Lalo na kung marami kang accessories para alam mo kung ano na yung health ng battery mo. Pero bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin Andros Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. So ayan, ang kailangan nyo lang po dito ay dalawang wire. Unbox natin. Ayan, ganito po ang itsura ng Puso. Unbox natin yung mismong device. Ayan. At yung mga accessories niya. May 3M, tapos ito yung pang top ng wire. Okay? Dito naman mga ka-DIY, yung price nito nagre-range po ng 1,000 po ito, hindi po siya copy. Pag copy siguro mga 700, 500, mga ganun, okay? Pero ano po yun, isa lang po ang voltmeter lang po yun. Ito po kasi ay meron na pong thermometer. May thermometer po ito at orasan. So 3-in-1 po ito. May sensor po ito mga ka-DIY, kaya ganun na po ito kamahal. Okay? Tapos, yung ibang voltmeter, tatlo po yung wire po ito, dalawa lang po. Kukunin mo lang to sa positive at negative. So ang gagawin natin mga ka-DIY, hindi po tayo maglalagay ng connection sa loob or sa ignition. Ang gagawin po natin, direkta mismo dito sa battery, sa positive at sa ground, para mas accurate po yung reading ng voltmeter natin. Kasi pag doon po natin ilalagay sa loob, doon po tayo maglalagay ng connection. Meron na pong load doon, so hindi na po siya accurate na mismo yung battery. Kasi pag doon, yung nire-read mo, yung doon sa loob na. Ay mga ka-DIY, meron tayong nire-ready na wire dito na kung saan ito yung gagamitin natin. Ipapasok natin dito sa firewall. May butas po dyan, tapos doon tayo magpo-connect sa isang battery. So ay mga ka-DIY, dito sa Pajero, kung gusto nyo maglagay ng dito nyo ilalagay, gagana lang po siya pagka sinindi nyo yung ignition. Hanap lang po kayo ng positive wire dito na supply, na pagka finish mo, saka siya mag-on, tapos ground, ini body ground, pwede naman. Kaya lang po, yun na po sabi ko, hindi na po siya accurate pag dito. Hindi po talaga yung real or actual na volt reading yung ibibigay niya. Kung gusto mo ng actual or real volt reading, doon mismo, pagkapanin mo na yung wire dito. So dito natin siya ilalagay. Hindi na po natin gagamitin yung bracket nito. Okay? Itong 3M na lang po. Watch and learn. So yan mga ka-DIY, nilagay na po natin dito. I-testing po natin for demonstration, positive at negative. So ganyan din po ang color orientation niya. Yung positive dito sa red at yung brown is yung sa black. Okay? So tignan natin. Yun. Diba? So 12.4 yung actual volt reading niya, tapos 31 yung thermometer na nasisense po niya. Kasi yung sensor, ayan po, andito po yung sensor niya. So ang maganda dyan, para masense mo yung lamig ng aircon mo sa loob ng cabin. So 12.4 po yan. Pero pag nilagay mo po sa loob yan, baka nasa po yan mga ka-DIY. Baka nasa below. Nasa 12, ganun. Kasi dapat ang healthy battery, dapat nasa yan, ganyan. Pag naka-idle o hindi naka-andar makina, 12.4 hanggang 12.8. Hindi, pag bumaba pa niya ng 12 or 12 below, hindi na po healthy yung battery mo. Kailangan mo muna pong i-charge. Okay? So, ayan. Galing. Siyempre, diba? Mas maganda naka yung natin, tape natin, tapos terminal para mas kapit na kapit. Yes, makapit pasalinta. Ayan mga ka-DIY, make sure lang na yung paglalagyan nyo ng connection, kunwari sa positive or sa ground, dapat yung mahigpit. Parang sa ganun, hindi po siya mag-fluctuate. Okay? Para mas accurate yung reading ng natin, voltmeter natin. So dito natin nalagay. Kasi itong nakuha ko na battery clamp.
battery clamp. Ano, marami siyang lagayan, ang ganda yan. Tapos removable pa. Daming Diba? galamay. Oh, daming galamay. Tapos doon na tayo sa kabila. Sa loob. Loob. So yung ginawa natin, ang nilagay lang natin ng wire connection doon ay yung positive. Ayan, dito na tayo kukuha ng ground connection. Make sure lang po na yung ground connection na pagkukunan nyo, pagtatapan ninyo ay magandang klase ng body ground. Ayan, lagay na natin dito. Yan, dito natin nilagay yung ground. Ito yung wire ng device, yung voltmeter. Dito natin nilagay yung ground sa bolt. Tapos ito yung positive niya. So ilalagay na natin. Pakita mo, tatak natin. Ito yung positive niya. Oh. Okay, meron na ba? Opo. Yan. So, pakita ko na muna sa inyo. 12.4. Kaya mga ka-DIY, 12.4. Gumana na ho. Nung nag-test tayo doon sa battery mismo, sa ground terminal at positive terminal ng battery natin, 12.4 din yung reading niya. So dito, same lang din po. Kaya ganun po ang pagkakabit o pag-install ng voltmeter. Dapat kung ano yung actual reading ng battery, dapat yun din ang mapalabas mo na actual reading ng voltmeter mo pag dito mo nilagay sa loob ng cabin. Okay? Kasi mas accurate po yan. Kasi pag yung positive dito mo nilagay, tinap mo dito sa positive wire nito na kung saan sa ignition, hindi na po tama yung supply na marireading niya. Ito, at ito rin po yung nakukuha niya na temperature dito sa loob ng sasakyan. So ganyan dito natin ikakabit. Ayan, may kasama na rin siyang 3M. Okay, tapos nalagay natin dito. Mas maganda nga, lagyan nyo pa ng alcohol. Kasi minsan sa mga 3M, kaya ayaw dumikit kasi marumi. May grease, may oil, may dirt. Dapat linisan nyo muna. Tapos yan, punasan din natin, patuloy natin. Yan, yung nakikita nyo dyan mga ka-DIY, ito po yung digital temperature controller ng fan natin. Pwede rin sa aircon yan, mas accurate yan. Ayun, lagyan na natin dito. Pag sisindi mo, ito naman nakalagay sa ignition. Kung saan mo lang di ba mga ka-DIY? Same lang po sila ng reading. 32, ito 32.4. Ito naman 32 kasi walang point dito. 2 decimal lang ito. Ito 3 decimals, di ba? Pero same lang din po sila ng reading. Halos same lang po. May 0.4 lang po na difference, daily difference. So pag pinatay mo, mamamatay ito. Yun din sana ang gagawin ko dito na connection. Kaya lang, mas gusto ko na naka-live yung connection ng positive niya para mas accurate po yung reading ng voltmeter. At sa kagandahan dito mga ka-DIY, itong nabili ko na voltmeter, 3-in-1 po yan. May reading siya ng temperature, may reading siya ng voltmeter, at may reading din po ito ng time or orasan. Tapos, ang maganda din po dyan, meron din po siyang pwedeng pagsaksakan ng cellphone. Yan, USB charger. Diba? Kaya dapat yung supply o yung wire na ilalagay mo makapal. Para na sa ganun, mas maganda yung supply or yung current, yung flow ng current para ma-charge na mabuti yung cellphone mo. So yan, Kuso brand po yan. Yan po yung logo ng Kuso. Tapos made in Taiwan po yan. Hindi dating sa voltmeter kasi po para mas accurate. Okay? So yan, i-ano na po natin mga ka-DIY. Yan, fix na po natin mga ka-DIY. Yan. Dito natin para mas masinaw. Linisin na lang natin yan mamaya. Okay, so final natin. Pakita mo. Natin. Nasa 33 na, nasa 32. So may differential yan ng konti. Ito yung degree Celsius na nababasa ng thermometer na pang aircon. At ito yung voltmeter natin na nababasa din yan, 33. So may difference sila. Okay? Ngayon testingin natin, paanda rin po natin mga ka-DIY. Tataas po yan, dapat tumataas po yan. Diyan yung malalaman na nagcha-charging. Yan yung good charging, yan 12.4, tingnan nyo. Pagka sinisindi mo talaga ignition mga ka-DIY, sinusupply niya yung mga accessories dito sa loob, kaya bumababa yan. Kaya nga pangit, para sa akin hindi ko advisable na dito kayo magtatap sa loob ng cabin ng positive wire dito sa ignition kasi hindi na po accurate yung reading. Bababa po yan. O, diba, bumaba. O. Yan, sindi na po natin. Makina. Yan, check nyo ito mga ka-DIY, tumataas na po.
Nagcha-charge, ibig sabihin. Charge na po siya. Yan po ang meaning niyan. Dapat magiging hanggang 13.8 to 14.5. Yan po yung usual na nare-reading ng battery. Nare-reading ng voltmeter sa battery mga kadiway. Tataas pa yan, lalo pag nire-revolusyonan po natin yan. Yan o, tumataas. Ibig sabihin, healthy yung battery natin at healthy din yung alternator natin. Maganda pa yung charging niya. Yan, diba? Pagka 15 above, ano po yun, mali na po yung reading nun. Ibig sabihin, overcharging na po yung battery ninyo, yung alternator. Overcharging po yun. Pwedeng masira na po yung battery pagka ganun. Okay? Kaya maganda po yung may voltmeter. Yan o, 14.0. Tapos pag i-revolution natin, tataas po yan. Yan, habang tumatakbo. Ayan mga kadabay, all goods na tayo. Patay na natin. Ayan, hoping na may natutunan po kayo ulit sa vlog content natin sa ngayon kung paano ho magkabit ng voltmeter, yung tamang pagkabit, yung tamang connection para nang sa ganun i-accurate po yung volt reading ninyo. Okay, doon mismo sa battery at yung ground, kahit na dito na lang, basta hanapin niyo yung magandang ground connection ng body ground ng sasakyan ninyo. Ayan. Mga ka-DIY, kung gusto niyo palang lagyan ng fuse yung positive wire mula doon sa battery, kunin niyo pong lagyan para mas safe po. Just in case na wag naman sana mag-short circuit po yung battery, dumikit yung positive wire sa ini body ground, at least hindi masisira yung device. Yung fuse mismo ang puputok. Yan, nasa sa inyo po yan kung gusto niyo pong lagyan ng fuse para mas safe or hindi. Ito naman, mga ka-DIY, yan, kung napapansin nyo, walang susi, tinanggal ko, nakasindi po siya. Pero wag po kayo mag-alala dahil di naman po maaksaya yan. Basta ginagamit nyo po araw-araw yung motor o yung sasakyan, hindi naman po maaksaya sa battery yan. Lalo na pag sa sasakyan, malaki naman po yung battery. Mataas naman po yung amperes ng mga 4 wheels, nasa 90 above. Pero pag sa motor, pag hindi nyo gamitin ng mga 1 month, kung may fuse kayo, tanggalin nyo lang yung fuse. Or kung wala naman kayong fuse na nilagay, tanggalin nyo lang po yung connection ng body ground or yung positive. Para na sa ganun, hindi po siya gumana or kumain ng battery. Yun, disclaim ko lang po ha. Yun lang din po kasi ang disadvantage pag nakadirekta sa battery, yung connection mo. Naka-on siya kahit na nakapatay yung susian. At least accurate yung reading ng voltmeter mo. Yung link pala kung saan ko nabili na store, ilalagay ko na po sa description below. At shoutout pala natin, Madam Cherry at si Boss Angelo L. Defonso. Dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. So, maraming salamat. To God be the glory and burn times. Signing off.